Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo, ang pagkain ng ating kaluluwa sa araw-araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Mateo, kabanatang 21, talatang 28 hanggang 32. Ano ang palagay ninyo? May isang taong may 2 anak. Nilapitan niya ang una at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa ubasan." Sumagot ito, "Ayoko." Ngunit nagsisi pagkatapos at pumunta rin. Nilapitan din ng ama ang ikalawa, at gayon din ang sinabi. Sumagot ito, "Opo, ama," ngunit hindi naman pumunta. Alin sa 2 anak ang tumutupad sa kalooban ng kanyang ama? Sumagot sila, "Ang una." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nauuna pa sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat si Juan ay naparito sa inyo upang ipakita ang daan ng katuwiran, ngunit hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay naniwala sa Kanya. At kahit nakita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisisi upang manampalataya sa Kanya." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga upang kami ay magpatuloy sa aming mga gawain sa buhay. Amin ding inilalapit ang aming mga kaibigang mga may sakit, Panginoon. Ang aming amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyong harapan na may pusong mapagpakumbaba. Kayo ang Diyos na nagbibigay buhay at nagpapagaling, ang tunay na manggagamot ng aming katawan, kaluluwa at espiritu. Panginoon, aming idinadalangin ang mga kapatid naming may karamdaman. Hawakan ninyo po sila ng inyong mapaghimalang kamay. Hipuin ninyo ang kanilang mga sugat at pagod sa katawan, at bigyan niyo sila ng lakas at kagalingan na nagmumula sa inyo. Sa oras ng kahinaan, Panginoon, naway maramdaman nila ang inyong presensya. Palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya upang sa gitna ng sakit ay makita nila ang inyong kabutihan. Pawiin ninyo ang kanilang takot at palitan ito ng pag-asa. Kung ito ayon sa inyong banal na kalooban, ibalik ninyo ang kanilang mga kalusugan at kasiglahan. Pagpalain din po ninyo ang mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa kanila. Gamitin ninyo sila bilang kasangkapan ng inyong pagpapagaling. At kami, Panginoon, ang kanilang mga kasama, naway maging tagapaghatid
ng pag-ibig, aliw at pananalig sa inyo. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami nagtitiwala sa inyong kabutihan at plano. Hindi man namin na maunawaan ang lahat, alam namin sa inyo ay may layunin at pag-asa. Sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas at manggagamot. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming bansa. Maraming salamat po sa aming bansang Pilipinas. Isang lupang pinagpala ninyo ng yaman, kagandahan at mabubuting tao. Ngunit sa kabila ng aming mga pagpapala, amin pong inaamin na madalas kaming nagkukulang. Kaya't kami lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan bilang mamamayan at bilang bansa. Panginoon, hipuin ninyo ang puso ng bawat Pilipino. Pag-ibayuhin ninyo sa amin ang pagkakaisa, ang pagmamahal sa bayan at ang malasakit sa kapwa. Bigyan niyo kami ng tapang na tumindig para sa katotohanan at ng kababaang loob upang maglingkod sa inyo at sa aming kapwa-tao. Idinadalangin namin ang aming mga pinuno, ang Pangulo, mga mambabatas, mga hukom at lingkod bayan. Bigyan niyo sila ng karunungan, katapatan at takot sa Diyos upang ang kanilang mga desisyon ay maghatid ng katarungan at kapayapaan. Panginoon, ilayo ninyo ang aming bansa sa anumang sakuna, kaguluhan at katiwalian. Pagharian ninyo ang aming lipunan, ang inyong pag-ibig at katuwiran. Pagpalain ninyo ang mga magsasaka, manggagawa, guro, kabataan, at lahat ng nagsisikap para sa kinabukasan ng aming bayan. Naway maging ilaw ang Pilipinas sa mga bansa, isang bayang matuwid, mapagmahal at tapat sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming pag-asa at kaligtasan. Amen. Ang verses na ating binasa, mga kaibigan, tungkol po ito sa dalawang magkakapatid. Itinuro ni Jesus ang talighangang ito matapos siyang tanungin ng mga pinunong relihiyoso tungkol sa kanyang kapangyarihan. Gusto niyang ipakita sa kanila na ang tunay na pagsunod ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang dalawang anak ay kumakatawan sa dalawang uri ng tao. Ang isa ay nagkamali, ngunit nagsisisi at sumunod. Ang isa naman ay maganda ang salita, ngunit walang gawa. Ang unang anak, mga kaibigan, tumanggi. Di ba? Tumanggi siya, ayaw ko, sabi niya. Ngunit bandang huli ay nagsisisi. Ayaw ko. Ang una niyang tugon, tanda ng pagsuway at matigas na puso. Ngunit siya'y nagsisisi at tumupad sa kalooban ng Ama. Ipinapakita nito na ang tunay na pagbabago ay nakikita sa gawa. Hindi sa nakaraan, ang Diyos ay tumatanggap sa pagsisisi kahit dati ay suwail o makasalanan. Ang isang pusong nagsisisi, mga kaibigan, ay hindi niya itinataboy. Ayon sa awit 51:17. Ang ikalawang anak naman, sumang-ayon. No? Sumang-ayon siya. Ngunit di tumupad. Maganda ang sinabi niya. Sabi niya, opo, Ama. Opo, Ama. Ngunit hindi siya pumunta. Ang kanyang pagsunod ay hanggang salita lamang.
Sila larawan ng mga relihiyosong tao na marunong magsabi ng tama, ngunit hindi namumuhay sa tama. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga pangakong walang katuparan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ang makasalanan ay nauuna sa kaharian ng Diyos. Ang maniningil ng buwis at mga babaeng makasalanan ay nagsisisi at tumanggap sa mensahe ni Juan Bautista. Samantalang ang mga pinunong relihiyoso na dapat unang sumunod ay tumanggi. Ang panlabas na kabanalan ay walang saysay kung walang pagsunod. Uulitin ko mga kaibigan, no? Ang panglabas na kabanalan ay walang saysay kung walang pagsunod. Hindi sapat ang posisyon, relihiyon o tradisyon. Ang hinahanap ng Diyos ang pagsisisi at pagsunod. Ang tunay ng pananampalataya ay nakikita sa pagbabagong buhay. Ang mga unang anak ay yaong mga nagkamali, ngunit bumalik sa Diyos. Ang mga ikalawang anak ay gayong magaling magsalita, ngunit hindi sumusunod sa Diyos. Ito ang aral sa ating buhay, mga kaibigan. Mas mahalaga ang paggawa kaysa pangako. Mas mahalaga ang paggawa kaysa pangako. Mas gusto ng Diyos ang isang nagsisisi at sumusunod kaysa isang nagmamalinis ngunit suwail naman. Ang pagsisisi ay daan tungo sa tunay na pagsunod. Hindi sapat ang sorry. Dapat may pagbabago at direksyon. Huwag nating husgahan ang mga makasalanan na bumalik sa Diyos. Maaring sila pa ang unang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, mga kaibigan, ay patunay na pagmamahal sa Kanya. Ayon sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Ang talinghaga ng dalawang anak ay tanong para sa bawat isa sa atin. Alin kang anak, kaibigan? Ang nagsabing ayoko, ngunit nagsisisi at sumunod? O ang nagsabing opo, ngunit hindi tumupad? Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong anak, mga kaibigan. No? Hindi naghahanap ng perpektong anak ng Diyos, kundi ng pusong handang magbago at sumunod. Ang tunay na pagsisisi, mga kaibigan, ay hindi lamang sa salita, kundi sa buhay na nagbabago. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, salamat sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin ng tunay na pagsunod. Patawarin mo kami kung minsan kami tulad ng ikalawang anak. Mabilis sumang-ayon, ngunit mabagal sumunod. Linisin mo ang aming puso. Turuan mo kami magsisi ng taos-pusong sumunod ng tapat. Naway makita sa aming buhay ang bunga ng tunay ng pananampalataya. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay. Ingatan mo sila anuman ang kanilang ginagawa. Ikaw ang siyang manguna
upang sila ligtas sa lahat ng kapahamakan. Amen at amen.